The other day, meron akong pinost sa Facebook page nag-react ako tungkol kay Gabe Pineda. Pero actually hindi naman wala namang pake kay Gabe Pineda. Mas interesado ako dun sa Paxilica talaga. Kasi I think it is a great opportunity and people are going against it and they think na sobrang sama nitong Paxilica na to based on misinformation, 'di ba? So, 'yun ang frustrating dito. And mostly yung mga talking points come from yung mga haters niya, mga tingin ko mga progressives talaga, yung mga woke. And ganito kasi yung mga cons na sinasabi nila, madali siyang i-debunk. But they're hiding their true intentions doon sa mga environmentalist na angle, which is bullshit. Kasi parang yung contaminated water, that is like one of the first things that humans have perfected. Kung paano i-filter at gumawa ng drinking water. Isa yun sa mga nagawa na ng technology. Yun yung tubig sa Poso Negro na nire-recycle para maging drinking water ulit, 'di ba? Ano ba naman yun? Are you gonna tell me na hindi kayang linisin yung tubig na manggagaling doon? Unang-una, hindi mauubusan ng tubig ang Pilipinas kasi araw-araw kumbaga taon-taon bumabagyo dito. Imposibleng maubusan. And isa pa, yung mga makukolektang tubig, hindi naman yun everyday kailangan, kasi nakalagay parang 50 to 90 million ata. Depende dun sa kung saang sources mo tingnan, di ba? Pero isang kolektahan lang yun. Papaikot-ikutin lang nila yun. Hindi everyday, kasi yun ang mga nakalagay dito mga comments Hindi everyday, kailangan mo ng 90 million na litro ng tubig, di ba? So, misinformation yun. Ayan. Eto, 66 comments. Dumami na. Kanina, nasa 30 pa lang to. Teka. Basahin natin yung mga comments tapos subukan nating sagutin yung mga comments. Yung iba nasagot ko na Dapat, eto, may mga may mga sang-ayon din naman. Okay? So, panoorin mo natin yung mga pinagsasabi ko. Comicsman Crossfire is a fully independent production that champions free speech through real conversations, principled debates, and unfiltered exchange of ideas from the best people we can find. You can support this program by joining our YouTube membership, which gives you access to the unedited live streams of the episodes, or by sending direct donations through this QR code. Salamat at mabuhay kayong lahat. Nabubuhay sila sa microchips. Yung mga Nvidia graphics card ng mga computers nyo, doon ginagawa yan. Ang Taiwan, compared sa Pilipinas, hindi siya kasing tindi pagdating sa agriculture. Pero mas mayaman sila sa Pilipinas. Kasi yung produkto nila, it's not agricultural. Isipin mo yung let's say mag-i-import ng Pilipinas, isang barko ng saging. So magkano yon? I suppose mahal din yon. Pero ikumpara mo yon sa presyo ng isang barko na graphics card. So mas malaki yung import nila. Kasi isang piling ng saging, gawin na natin mahal, gawin natin 500. Yung graphics card, magkano yun? Pinakamura yata ang graphics card ngayon, nasa 8K. Tapos mahina pa lang yun. Kasi yung mga mahal talaga, maabot ng mga 80K. Ilang saging ang katumbas nun. 'Di ba? So, magkakaroon ng opportunity ang Pilipinas na gumawa din ng ganong klaseng produkto. And Gabe Pineda is worried about ang Dam na lagi namang nagkakaroon ng critical lows every year. Bata pa lang ako, nagkakaganyan na yan Tapos nabupuno ulit. Okay. So yun. Basically actually yung idea na yan, unang narinig ko yan sa father-in-law ko Ang sabi niya kasi, yung kaya mayaman yung mga bansa sa Europe. Ang example naman niya, yung mga luxury goods. Like let's say sa atin, ang produkto natin, saging, mga gulay, mga bigas, 'di ba? 'Yun ang ini-import natin So, ang like I said, kung let's say isang barko nun, ang ipapadala mo sa China kunyari, sa kanila
ilang piraso ng let's say kung sa Switzerland yan, ilang piraso ng Rolex lang yun. 'Di ba? Kasi yun ang produkto nila eh. Rolex. Hindi sila, kumbaga luxury goods yung nila. O ilang bag na Hermes lang yan. So ngayon, kumbaga luxury items yun. Kasi meron silang iba't ibang industry. 'Di ba? Kasi ang mga bansa, ang economy ng bansa, nakadepende yan kung ano yung industry na meron ka. Kung saan ka nag-i-specialize. Merong mga bansa na nag-i-specialize sa isang industry. Meron namang mga katulad ng mga superpower na lahat halos katulad ng Amerika, ng China, 'di ba? Ang Amerika kasi, ang pinakamalaking industries kasi talaga would be yung agriculture, 'di ba? Sa Amerika, yung agriculture nila, madami silang farmlands doon. Tapos oil, 'di ba? Isang din 'yan. Sa Middle East 'yun. Sa Amerika meron din sila niyan. Ang China wala silang oil na local. Ang Russia meron silang oil. Nakabase doon yung mga nila mga a whole lot of their economy is based doon sa mga industry na to. Yung iba, katulad ng Amerika, halos lahat meron sila eh. Ang isa pa would be manufacturing. 'Di ba? Ang China, yun ang right now number 1 sa manufacturing, ang China. 'Di ba? Yan? Kumbaga talagang yun ang main asset nila. Yung iba sa military, pero more on more on imposing power na yun. Pero kung let's say sa Amerika meron silang Hollywood, sa Korea meron silang K-pop, 'di ba? Meron ang Japan, meron silang anime, manga, ganyan. Meron din silang manufacturing, 'di ba? Pero hindi sila hindi sila masyado sa agriculture, 'di ba? Ang Taiwan, wala sila halos agriculture, wala halos silang sa manufacturing, hindi sila masyado doon. Then, kasi maliit lang naman ang Taiwan eh. Meron silang manufacturing pala kasi may mga factory sila eh. May mga clothing din sila sometimes. May maliit na, hindi kasing laki ng China of course, pero meron din sila. Pero ang pinakamalaking import ng Taiwan is their semiconductor industry, mga microchips. Okay, so specialized sila yung number 1 doon kasi nga sila yung may head start ng ng ilang dekada, 'di ba? Dito sa Pilipinas meron din tayo pero maliit lang. At saka sa atin nag-assemble tayo eh. 'Yun ang naging natin. 'Yun ang naging papel ng Pilipinas. Instead na tayo mag-manufacture, yung mga parts dinadala dito, ina-assemble natin. Ganon, 'di ba? So 'yun ang iba't ibang specialty ng mga bansa. So, with Pax Silica, ang nangyari sa atin, ang nangyari sa Pilipinas, after World War II, we were supposed to be, di ba, sakop tayo ng mga Amerikano, we were supposed to be the manufacturing country, di ba? Dapat yung mga electronics, yun ang alam ko yung mga automotive na industry, supposedly, sabi ito nung isang naging guest ko, if I remember it correctly, something like this. Merong may-ari sila ng San Francisco Motors, 'di ba? Supposedly dapat magiging automotive capital ng Asia ang Pilipinas. And for some reason, the Filipinos squandered it. Napunta sa Japan. Sila yung nagkaroon ng Mitsubishi, sila yung nagkaroon ng Toyota, sila yung ng Nissan, and everything else. Diba? So, ang nangyari, na nagkadaletse-letse na yun. Obviously, wala tayong mga sariling brands na ganyan. Okay, ngayon, kasi iniisip ng Pilipinas, agricultural country tayo eh. Diba? And maybe that was true before, but the reality now, sabi na naging guest ko rin sabi ni Yvette Tan na editor-in-chief ng agriculture magazine sa Manila Bulletin. Hindi na agricultural country ang Pilipinas. We already squandered it as well. Kasi nga nag-i-import na tayo ng mga bigas eh, 'di ba? Yun na lang. Yun na lang. Kung talagang agricultural country tayo, hindi na tayo dapat nag-i-import ng bigas. The fact na nag-i-import tayo ng bigas, it means na hindi na sapat yung
na po-produce natin para sa sarili. What more, na mag-export tayo ng bigas. Diba? So, we also squandered our agricultural industry to some extent. Di pa naman totally wala. Kasi yung manufacturing, meron pa rin namang mga pabrika dito eh. Meron pa rin. Recently ko nga lang nalaman, yung mga Asahi, Fujidenzo, kala mo Japanese yun, Pilipino pala may-ari nun. Ang dami, Asahi, Kiowa, kala mo mga Japanese brands to? Hindi. Pati nga yung Kondura, kala ko, ano yun eh, foreign brand yun eh. Yung Kondura, galing yun na, ang may-ari nun, Conceptions, kaya Con. Di ko alam kung bakit Dura. Pero, those are local companies pala, di ba? Pero, the point is, it's hindi ganun kalaki it could have been a lot bigger. Hindi ko alam kung may Kondura sa Amerika na nabebenta. Baka maliit lang yung market ng Pilipinas, ng mga kumpanya na yan, compared to, let's say, Sony, compared to basta Hitachi, Toshiba, ganyan. Anyway, kung hindi tayo naging manufacturing country, tapos we also squandered tawag dito, being an agricultural country, anong nangyari sa Pilipinas? Anong number one export natin? Sino makakasagot? EJ Serio, Jerome, ano sa tingin nyo? Kung hindi tayo agricultural at saka manufacturing, mag-comment kayo. Dali. Ano sa tingin nyo? EJ Serio, dyan ka ba? Abangan natin ha. Dipid ka, re-reply. Hindi sumasagot. Okay, hindi sumagot, ayaw mag-participate nitong mga to. Okay, kung hindi tayo ganon, ayan, eto, tama. Kung hindi tayo agriculture, hindi tayo manufacturers, dito tayo, nag-provide tayo ng service ng mga OFW sa mundo. Diyan tayo kumikita, di ba? So, and yes, kumikita tayo diyan, pero ang laki ng ano niyan, ang laki ng trade-off para sa bansa ng ginawang move na to. For me, this is one of the worst economic strategies na pwedeng gawin ng isang bansa eh. Ako kasi galing yung pamilya ko, mga OFW din. Okay? So, hindi lang unang-una, ang isang epekto niyan would be brain drain. Di ba? Brain drain. Yung mga matatalino, mga doktor natin, mga engineer natin, pinapadala natin sa ibang bansa. Doon pa lang talo na tayo eh. Sobrang talo na tayo. Doon pa lang sa brain drain aspect. Di ba? Pangalawa, at isa pang just equally as destructive is madaming pamilyang nasira ditong OFW, yung mga OFWs. Di ba? Isipin mo, isasacrifice mo yung buhay mo, sa halip na kasama mo yung pamilya mo, yung mga anak mo, lalaki nang wala ka. Di ba? So it's, bukod pa dyan na mayroong mga namamaltrato na mga OFWs. Di ba? Pero yung dalawang yun ang pinakamatindi yung brain drain na epekto ng mga pag-OFW and yun nga, yung epekto sa pamilya. And what do? We romanticize it. Diba? Na parang, mga bagong bayani. Diba? O sige, nandun na. We get the importance of the sacrifice. Napakahirap gawin nun. We get it. Diba? But still, kanino ka nagpapakabayani? Parang, di ko alam parang in a way, I can't help but na parang inuuto ka pa ng gobyerno Sa halip na yung gobyerno gumawa ng paraan para dito ka magtrabaho, sasabihin sa iyo parang bayani ka kasi umalis ka dito tapos nagpapadala ka, hindi ka namin kasama. Para sa that always, I'm sorry sa mga OFW, I have much respect for you guys. Like I said, galing ako sa isang OFW na pamilya, and I can speak about this kasi alam ko yung nangyari. How it affected my own family. Di ba? Wala akong pakialam kung may magagalit na OFW, but you know what I mean.
'di ba? Isipin niyo yung mga anak nyo kung nagagalit kayo, 'di ba? Would you rather just if you can earn the same diyan sa ibang bansa dito sa Pilipinas, would you rather leave or would you rather just stay with dito sa Pilipinas, 'di ba? I think very I think halos wala na na pipilit nung umalis sa Pilipinas, 'di ba? I think that's a fair thing to say. Okay? So it's yun ang nangyari sa Pilipinas. Dahil hindi tayo nakagawa, dahil nagkadaletse-letse yung agriculture natin at saka yung manufacturing, we were forced to send out our own citizens, the best of our people, our best professionals abroad. 'Di ba? Yun ang nangyari. And now, kasi madami pa namang mga industries na meron, yun nga lang, hindi tayo nagiging leader sa isang sector, di ba? And now, here comes Pax Silica, di ba? Something na may nagdaanan, something na pwedeng ilagay sa ibang bansa, and for some reason napili nila sa Pilipinas. Probably because strategic din yun, mas malapit sa Taiwan, mas malapit sa China, to strengthen whatever other geopolitical ties na nandyan. Sila na lang talaga ang nakakaalam yan. Kasi hindi naman nila aaminin yun kung mayroon silang political agendas pang iba. But for sure, this will help strengthen the ties of the US and the Philippines, and probably Taiwan din, di ba? So, and right now, ano yung kalagayan ng global market, ng geopolitics and global economy. The global economy, as we speak, is gearing to a very AI world. Merong interview si parang Elon Musk sa The Economist. Ito, baka magustuhan ni EJ Serio to. Hindi ko alam. Pero he's predicting na baka mawala ng value ang pera kasi because of AI. Basically, ma-automate ang significantly ang mundo. So, actually, napag-usapan ko na yan dati. Napag-usapan namin ni Jerome dati yan eh. Parang, kasi pag nangyaring na-automate lahat ng workforce ng mundo, we will be forced into socialism. Kasi wala ka ng dahilan para magtrabaho eh, 'di ba? So, ang mangyayari nito, mga makina yung magtatrabaho sa atin, pero sino yung let's say sila na yung magfa-farm, sila na yung magtitinda, everything else na ginagawa ng mga tao, makina na. So, kung makina sila, aanin nila yung kita, 'di ba? Wala man silang value sa pera eh, 'di ba? I don't think they're gonna learn to value money, 'di ba? I don't think that would be possible. Okay? But who knows? Pero let's say that's sci-fi shit na, 'di ba? Siguro mas believable na isipin natin na hindi sila kumbaga kung let's say yung production remains the same, and probably dumami pa, let's say yung farming, 'di ba? Those farm goods have value, 'di ba? A value na hindi naman gagamitin ng mga robot. So sino makikinabang nun? I think the only logical answer is redistribute it to the people, 'di ba? So parang ikaw, 'di ba, kahit gusto magtrabaho kaso meron ng mga robot mas magaling sa iyo. 'Di ba? Di pabayaan mo na silang magtrabaho. Ang danger na lang diyan would be decay ng society. Pwede kasi maging maaaring depression, gano'n, o kaya wala kang parang loss of motivation sa buhay. Pero ibang usapan na yun. Pero kung iisipin mo lang, kung wala nang magtatrabaho, kung wala nang kailangan magtrabaho na tao, ang nagtatrabaho ay makina na hindi nangangailangan ng pera, 'di ba? And when you facilitate kahit pa robot ang niyan,
ekonomiya pa rin yan eh. 'Di ba? Kikita at kikita ka pa rin eh. So, ano gagawin mo dun sa pera na kikitain ng sistema na yun? Eh di, i-redistribute mo sa mga tao, di ba? At sabi, yun yung mga giant corporations, bibili na lang ng private army, di ba? Well, that's pwede rin mangyari yan, di ba? Pero aanhin naman nila yun, di ba? Di ba? Anong gagawin mo? I don't think napaka-evil naman nung ng mga sobrang mayaman na to eh. I don't think they're as evil as the communists and progressives make them out to be. Mga katulad ni Nika Gadi na talagang mukhang kung magsalita parang mga demonyo talaga yung mga bilyonaryo eh, di ba? O kaya si Bernie Sanders, di ba? Ang sa worldview kasi nila mga bilyonaryo yung kontrabida sa mundo eh, di ba? Pero ibang usapan na yun eh, medyo mapapalayo tayo eh. I don't think they're really evil. They're just really good in making money, and the system about money deeply favors them, 'di ba? Pero kasi yung mga mayayaman dati, sila nga yung nagpauso ng philanthropy. Sina Rockefeller, sina Carnegie, si Bill Gates, whether you agreed with him or not, meron talaga silang mga philanthropic activities. Si Elon Musk, meron din. Halos lahat sila. So gusto nilang, si Mark Zuckerberg, may ganun din. So, hindi sila masama talaga. Yun nga lang, they can't help it. The system allows them to accumulate ungodly amount of wealth. So, I don't know. So tingin ko, kung let's say, ma-automate ang lahat ng bagay sa mundo, pwedeng yan, hindi naman nila parang kasi aanhin mo yun sa totoo lang, di ba? Aanhin mo talaga yung pera. Let's say sa'yo, di ba? Kasi kung bawa, let's say ang goal daw ni meron akong nabasa na ang goal daw ni Jeff Bezos ng Amazon is siya na lang ang matitirang empleyado ng Amazon. Di ba? Teka. Okay. Ito, sabi ni Jerome, power is seductive. Yes, it's true. Pero pag wala ka hindi ko alam pwedeng, like I said, pwedeng mangyari yan. Pwedeng maging tyrant ka or what. Maging megalomania ka. Pag papatayin mo yung buong mundo, ikaw na yung maghari. Diba? Pero I think, mas rare yan kaysa dun sa, mas magkaroon ng yung philanthropic na, na tendency na parang si Ozymandias. Diba si Ozymandias kasi, ginawa niya yung isang bagay sa Watchmen to, Ozymandias. Pero ang goal niya talaga is maging liberator, 'di ba? Siya yung dahil doon ma-achieve niya yung world peace, 'di ba? So mas importante sa kanya yung world peace. So that's a different kind of narcissism eh. Tingin ko yan yung narcissism ni Donald Trump eh. Si Donald Trump kasi narcissist talaga yan. Pero ang tingin ko pagiging narcissist niya, gusto niyang maging pinakamagaling na tao. Parang si Ozymandias nga, na parang gusto niya siya yung magkaroon ng world peace dahil sa kanya. In a way na pinapaniwalaan niyang tama, 'di ba? Kasi yung mga ginawa Abraham Accords, yung tawag dito, yung pag-aayos ng border nila, 'di ba? Yung pananatili ng superiority ng Amerika. Those are things na parang pag na-secure mo yun, you can be hailed as a really great man, 'di ba? At least dun sa mga tao na gusto mong naniniwala sa iyo. So, okay, eto. Rockefeller's funded feminism. Totoo naman 'yan. Yun nga lang, ang sinasabi ko kasi again, based on merong mga nefarious din na activities. Pero I think pag nandun ka na, kasi let's say umabot tayo dun sa point na let's say ikaw yung may-ari ng let's say si Elon Musk, siya yung may-ari ng lahat ng robot na workers ng mundo. Kunyari, 'di ba? Tapos lahat ng pera nasa iyo, lahat ng yaman nasa iyo. Ano gagawin mo ngayon? 'Di ba?
I'll ask you, kung ikaw yon, billions and billions of people na basically nakatunganga na lang, may kapangyarihan ka na mag-provide para sa kanila, ano gagawin mo? Papatayin mo ba sila? Pagdudusahin mo sila? Ganun? And risk rebellion or just rest on your laurels na parang, I made this happen, I created this utopia. 'Di ba? So yun ang dalawang choices mo dun eh. Either, 'di ba, parang end it all, or basically act as if you are a benevolent god. Sabi niya, no? Hindi pa rin na-expose ni Trump kung deep swamp or cabal. Well, kasi kahit presidente ka kasi kailangan mo pa rin lumaro eh. 'Di ba? Kasi madami pa rin mga harang dyan. He would still need to, ganun kalalim yung swamp sa Amerika. Teka, balikan natin to. Nawala na tayo sa sa mga nagko-comment. Eto, tingnan natin yung mga mga komento nila. Tingnan natin kung anong sinasabi. Ay, yun ba yung bata na ano sinabi? Bakit wala? Eto, basahin natin. Tama, pag di natin, pag nabasa na natin yan. Eto, dapat lang i-secure ng Pilipinas ang contract na pabor sa Pinas. Tingin ko, syempre hindi lahat ng about Pax Silica. Most likely may mga problema rin dyan. May mga, kasi meron kang ite-trade dyan eh. Meron kang, you're gonna have to meet in the middle. 'Di ba? So, merong pabor sa Pilipinas, kumbaga para maging fair, hindi dapat Pilipinas lang yung ipi-please. Kasi unang-una, yung investor kailangan kumita sila, 'di ba? Kasi kung di sila kikita, ba't pa nila gagawin 'yan? Yung Pilipinas ganun din, 'di ba? So, of course, they will negotiate para yung kita nila would be as big as possible, 'di ba? Pero for sure, hindi nila magagawa parehas yun. They would have to somehow meet in the middle just so matuloy. Ganon. So, let's say, may mga problema. Maaring ma-anticipate ng Pilipinas, may mga magre-reklamo dyan. Pero since ito naman yung magiging kapalit, I suppose we can risk it. Diba? That's maybe one thing na pwede lang give up. And many other things that could happen. That's how you negotiate. Maaring kasi ang isang nagiging issue dito is yung sovereignty. Parang yung Pax Silica, kasi parang gagawa sila ng maliit na city dun eh. Parang they want laws. Kasi ang problema sa Pilipinas, very limiting yung laws natin towards foreign investors. Tingin ko yun ang doon magkakaroon ng compromise. Kasi una-una itong AI, yan eh, international laws yan eh, 'di ba? Yung mga hindi, let's say may mga ginawa sila diyan, hindi pwedeng, hindi magiging saklaw ng Pilipinas ang batas ng AI, ng internet. So that's one thing na magi-give up talaga ng Pilipinas. I think mamaya alawin natin. Ito sabi niya. Ito, walang buwaya kasi dito. Kasi dito tama pamamalakad ng walang buwaya kasi dito tama pamamalakad ng gobyerno kahit may Pax Silica pa kung ganun. Putang inang di maintindihan na. Di marunong magsulat. Sariling tech ng Taiwan yung ibang chips di lang doon ginagawa. Ay, hindi. Okay. Ato, merong nag-agree sa atin. Ito, sariling tech ng Taiwan yung ibang chips, di lang doon ginagawa. Etong nandito, di sa atin. Okay lang naman yun. 'Di ba? Teka, sinagot ko ata ito eh. Ano ngayon? Di pag naging successful itong Pax Silica, di posibleng makagawa din tayo ng sarili natin. Kasi nga, in-explain ko to kahapon nung isang araw eh. Hindi tayo makakagawa ng sarili natin ng mga microchips kasi hindi tayo marunong. Kulang yung mga scientists natin na marunong gumawa, 'di ba? So, we're gonna need to be trained. Gawin natin ganito para mas simple.
let's say magbubukas ka ng bakery, 'di ba? Let's say dadayo ka sa isang bayan, magbubukas ka ng bakery. Either yung empleyado na kukunin mo doon, yung mga marunong mag-bake, 'di ba? Mga panadero, 'di ba? O kaya ikaw mismo. Kahit hindi ka taga doon sa kanila, 'di ba? Kung walang marunong mag-bake doon, hindi sila makakagawa ng bakery doon, 'di ba? So, ang gagawin mo, pupunta ka doon, may kasama ka ng mga baker, mga panadero, o ikaw mismo. Tapos ang gagawin mo, tuturuan mo yung mga nandun para pag umalis ka, gagana pa rin yung bakery mo, 'di ba? And eventually, yung ibang mga nandun na natuto sa'yo, marunong na silang mag-bake. Yung iba, let's say, mag-resign, umalis sila doon, pwede silang mag-start ng sarili ng bakery. So, ganun din ang mangyayari dyan. So, hindi ka pwedeng magkaroon ng sarili natin agad na 100% kasi nga hindi tayo marunong. Hindi naman yan hindi naman yan porke trabaho na parang pwede mong i-google kung paano gawin, 'di ba? So, ganun ang mangyayari dyan. And it will take many years, mga 10 years siguro bago makapag-master niyan. And, but, hindi mo, katulad dun sa bakery, kung let's say dun sa isang barangay, walang marunong mag-bake dun, walang tsansa na magkaroon ng bakery dun. Kasi walang marunong mag-bake dun eh. 'Di ba? Pero pag natuto na sila, may tsansa nang magkaroon ng bakery. Naiintindihan niyo pa? Oh. 'Di ba? So, ganun din yun. Ganun din yung pagdating sa microchips. Since hindi pa tayo marunong gumawa ng microchips, wala tayong capacity, wala tayong pera, kasi billion-billion dolyar ang kailangan dyan eh. Sino bang may Sino sa mga bilyonaryo natin sa Pilipinas ang marunong gumawa nito? Kaya let's say, sabihin mo si pinakamayamang Pilipino, si Razon, si Enrique Razon. Hindi naman siya, may pera siya, pero wala siya sa microchips business. Nandun siya sa mga barko ata, mga ports, 'di ba? 'Yun ang alam niya. So kahit may pera siya, hindi siya makakagawa ng microchip business kasi hindi siya marunong noon. Ito hindi naiisip ito ng mga ng iba na 'di ba? Just because hindi siya 100% owned ng Pilipino, hindi masama 'yun, 'di ba? 'Yun nga lang, maaring magkaroon ng mga concessions na parang kasi mas ang pinaka-best case scenario dyan, merong marunong gumawa na Pilipino, tapos tayong gagawa ng sarili nating infrastructure. Di ba? Kahit private yan. Kaso nga, wala tayong ganun eh. So, we would have to rely on someone else. And, itong pumasok na Paxilica na to, going back doon sa sinasabi ko about agriculture and manufacturing, di ba? Hindi na nga natin nagawa yon. Tapos napadpad tayo dun sa OFW. So, this is an emerging industry na just about as big and as important as agriculture and manufacturing. Yung tech, 'di ba? AI, maging tech hub. Kasi konti lang yan eh. Konti lang naman ang mga tech hub sa mundo eh. So, ang number one is Taiwan. Sa China, ganun din. Sa Amerika, meron din. Di ko alam, sa Europe siguro meron din. Sa Syria, alam ko gagawa sila dun sa Syria. For sure, may iba pa rin sa ibang lugar. Pero to be chosen, tingin ko okay yun eh. Kasi pwede silang magdala sa ibang bansa niyan eh. Diba? Tingin ko nga, feeling ko kaya nga kinuha dito kasi madaming ulan dito eh. Kaya Pilipinas yung napili. Kasi alam nilang hindi problema yung tubig dito. 'Di ba? Alam nila, hindi naman sila magtatayo sa Iran kasi sa Iran, bukod sa may gera doon, disyerto 'yun. 'Di ba? Hindi sila nagtatanong let's say sa Turkey or sa Dagestan, 'di ba? Kasi walang ulan doon eh. Dito sila. Kasi alam nila madaming ulan dito. Daanan ng bagyo tong Pilipinas. So, ngayon, opportunity yan. It is an emerging global na industry na ngayon fairly recently. Actually, talagang if you're gonna think about the time scale, di ba? Kasi ang agriculture, thousands of years na yan. Manufacturing, probably hundreds of years na, di ba? Since the Industrial Revolution, karoon ng manufacturing, ganun din sa transportation, etc. etc. Pero itong
computing, itong AI, itong tech, this is new. Wala pang 10 taon siguro, di ba? Data centers, kasi yung mga Google meron ng ganyan eh. So I suppose decades old na rin yun. Pero yung AI, bago lang yan. And I think it is extremely lucky for the Philippines to be chosen na maging napaglagyan nito. If you ask me, kasi bagong ano to eh, di ba? This is an entirely new industry, nakakagawa lang just a few years ago, pero at the same time, it is as important as mining. It is as important as agriculture, farming, fishing, and manufacturing. Ganun siya ka-importante. Di ba? Kasi yung manufacturing, kailangan maggawa ka ng infrastructure dyan eh. Kailangan mo ng una, yung mga makina, let's say, pang tahi ng mga, pang-harvest ng mga puno, pang-harvest ng mga mining equipments, ganyan. 'Di ba? Kailangan mo nang magtayo ng mga tulay, ng mga daan bago ka makabuo ng isang industrial manufacturing job o manufacturing industry. Ang dami mong kailangan gawin. Ito, almost shortcut talaga. Actually, gagawa ka lang ng mamimili ka lang ng isang malaking area, tatayuan mo ng city, tapos yun na. 'Di ba? Napaka shortcut nun kumpara dun sa ibang industry na nagsusustain sa isang bansa. And let's say itong Paxil hindi ko alam kung magiging yan, kung gaano ka magiging successful yan. Maaring gumawa rin sa Cebu ng ganyan, maaring gumawa rin sa ibang parte ng Pilipinas, 'di ba? So ang Taiwan, isipin mo yun, mas malaki yung nila, mas mayaman silang dihamak sa Pilipinas kasi nga yung produkto nila mas una in demand at saka mas mahal. 'Di ba? 'Di ba yung example ko nga yung saging. Ilang saging ang katumbas ng isang tawag doon yung processor, 'di ba? O graphics card. Ang produkto natin agriculture o kaya tao, lalo na yung tao, 'di ba? Isipin mo, kailangan pang ang bansa kailangan magpadala ng papadala sa ibang bansa sa Middle East yung nanay mo. Yun ang gagawin nila. Pwede naman silang, instead of that, pwede silang gumawa ng Paxilica tapos sila ng mga microchips, and it will also be enough to sustain the country. Di ba mas maganda yon? Di ba? May nanay ka na, dito pa magtatrabaho yung nanay mo, dito siya kikita, tapos yung taxes na kailangan, kasi ultimately yung mga OFWs, nagre-remit yan eh. Hindi naman yan parang umaalis sila, kaya siya importante sa gobyerno, hindi dahil nagsasakripisyo na para sa pamilya nila. Importante sila sa gobyerno kasi nagpapadala sila ng remittance. Nagkakaroon ng pera yung gobyerno. Di ba? So, kung magkakaroon din sila ng ganong klaseng pera o mas mahal pa, kasi yung industry ng Taiwan, mas mayaman na sila sa atin eh. So, you can safely assume na yung kinikita nila doon ay mas malaki sa kinikita ng Pilipinas mula sa OFWs. Di ba? So, anong mas maganda? Mag-send ng OFWs o gumawa tayo ng microchips? Ito yung mga sige sir, i-push mo yan. Ang pagsisisi ay hindi na nauuna. I hope yung pinapaniwalaan mo is makasurvive nga ba? Okay lang naman. Tamang duda siya. Hindi ko sinasabi magiging perfecto to pero kung papipiliin lang ako, I think this is a great opportunity. And ang nakakainis dito, itong opportunity to na by all ano bang tawag doon? Sa totoo lang, 'di ba? Itong opportunity na to, parang sinuwerte lang tayo. Nagkataon lang na na-invent itong technology na to, 'di ba? 'Di ba? So, parang nagkataon lang na na-invento to. Kasi kung hindi na-invento to, hindi wala ganyan, 'di ba? So parang sinuwerte lang tayo na merong ganyan. Tapos pwede nating potentially, kung let's say
let's say magawa na maging perfecto to, 'di ba? Hope against hope na maging perfecto, tapos lahat ng probinsya may sariling ganyan. Hindi naman siguro, 'di ba? Or parang mga ilan yung maging ganyan, tapos sumunod yung AI, kasi pagkatapos niyan pwede tayong makapaggawa ng animation industry. Pwede tayong makagawa ng whatever na pwede tayong gumawa ng mga robot, 'di ba? Kasi nandito yung mga chips eh. 'Di ba? Tapos may magkakapera tayo. Manganganak ng ibang industries yan eh. Everything that would need AI and microchips, it would be very accessible to us kasi manufacturer tayo eh. 'Di ba? Kaya nga accessible yan sa China kasi gumagawa rin sila. Nakakagawa sila ng mga, 'di ba, yung mga nag-MMA na mga robot. Bakit sila nakakagawa nun? Kasi meron silang gawa ng microchips. Meron silang gawa ng robot. 'Di ba? Bakit wala nun sa Pilipinas? Kasi wala tayong gawaan eh. Bakit walang ganun sa Namibia? Kasi wala silang gawaan doon. 'Di ba? So magiging yung mga electric cars, mga parang Tesla, 'di ba? Baka magkaroon tayo ng electric car industry dahil diyan. Yun ang mga possibilities niyan. Tapos ang mangyayari dito, yung publiko, hindi sila papayag. Tapos madidiscourage to, maaring yung mga politicians natin aayawan to because of them, all because takot silang mauubusan ng tubig sa Angat Dam, o kaya dahil ayaw nila sa US imperialism. Pag nangyari yun, that would be a huge tragedy. 'Di ba? Yun kasi ang nakikita ko dito eh. This is a uniquely and talagang fantastic na opportunity, kasi kung nagkaiba kung nagkaiba ng timing ng utot ng kung sino man, maaaring hindi nangyari to eh. Di ba? Halimbawa, yung naka-invento ng AI, natapilok, tapos nabagok ang ulo, namatay siya bago niya na-invento yung di wala tayong ganito ngayon, wala tayong opportunity. So, almost magical to. Tapos ang mo lang is dahil yung mga woke galit sa Israel, 'di ba? 'Di ba di ba katangahan 'yon kung yung gano'n na magiging dahilan para hindi matuloy itong mga ganitong bagay? Ito yata merong agree sa atin. Tama ka, boss. Yan ang hindi naiintindihan ng iba. I was working in Taiwan for about 8 years as special machine operator in semiconductor company. Mauubos daw yung tubig sa Pilipinas, lalo na yung mga Pilipinong merong political ideologies, parang ideologist. Yan tawag ko sa kanila. Yung sumasang-ayon ka na nga lang sa mga sinasabi ng iba, magme-message pa ng hindi pa pinag-iisipan. Puro negativity yung sinasabi sa mga chips industries, pero di makita ang kalagahan sa pandaigdigang demands sa mga chips, and it will help a lot sa Pilipinas. Chips are used for appliances, computers, aircraft, and even military assets. Bukod sa made in the Philippines, at merong mga data center dito na ginagamit ng semiconductor industry at AI company, ma-reduce pa at hindi na maging dependent ang bansa, lalo sa China. Yun ang isang magandang punto dito, 'di ba? Kasi kaya gumagawa kasi yung Taiwan, sapat naman yung ginagawa nila para sa mundo so far, 'di ba? Yun nga lang, Taiwan is under the threat of China, 'di ba? Kaya nga sila nagkakumahog na gumawa at saka manufacturing sa ibang bansa other than Taiwan. Kasi ito yun, tawag dito, China, diba? So nagkukumahog ng mundo, and we are lucky enough na mapili na paglagyan. It's not because dahil gusto mong, you want to kiss America's ass. Hindi ganun yun. That is so that is so childish, that is so pathetic kung ganun ang isip mo. You should be able to recognize an opportunity when it comes, because we already
hindi maging dependent ang bansa lalo na sa China sa pag-angkat ng mga ginagamit na chips. Because we already have. Kung meron tayong sarili, hindi na natin kailangang maging dependent sa China. Na-realize ng mundo rin yan noong panahon ng COVID, 'di ba? Sa Amerika, hindi wala silang parang mga diaper ata, parang ganun. Kasi nagsarado walang mga ports silang kasi yung mga diaper hindi na sila gumagawa ng diaper, kailangan import pa from China or somewhere else. Pati yung mga baby formula, yung mga gatas ng sangkol, nauubusan sila, 'di ba? Ultimong yung mask, lalo na yung microchips. Kaya nga nung COVID, 'di ba? If you remember, mga gamer dito, nagkaroon ng waiting list sa PS5, 'di ba? Kasi hindi priority yung paggawa ng micro PS5, 'di ba? Ang inuuna nila ibang bagay na importante, siguro mga computer or yung PS5 parang luxury item lang yun 'di ba? So hindi sila, yung waiting list ng PS5 mahaba. Ilang taon bago naging regular yung pag-produce ng PS5 because of that. So, na-realize din ng mundo na kung wala silang sariling hindi sila nagpo-produce nitong mga to, lalo ng Amerika, 'di ba? Kung hindi sila naisip nila, na-realize nila na dependent sila sa Taiwan for this. So ngayon, sila na wake up call 'yon. Kaya sila isang dahilan din yun, kaya sila nagkukumahog. Ito, may nakalimutan ka na part. Not all raw materials are from Taiwan. They build chips like NVIDIA, but the silicon and other raw materials are sourced from China. They are not destroying their own country. Una, okay, they're not, tama naman yan. Yung mga, kasi hindi lahat ng mga kailangan mo ng, bawa katulad ng mga cobalt, 'di ba? Kasama yan sa paggawa ng mga cellphone silicon, basta yung mga rare earth minerals, yun ang tawag yun rare earth minerals used to create microchips. Yung iba doon, tawag dito, inaangkat sa ibang bansa. Yan ang isang problema rin dun sa mga leftists. They see mining as destruction of the environment. Well, totoo naman na at some point, may masisira talaga kasi huhukain mo yung bundok 'di ba? Siyempre may masisira doon, madi-displace mo yung lupa. Pero anong gagawin mo kung hindi mo gagawin yun? Paano mo makukuha yung kailangan mo? Tapos ang mga maririnig ko, mga nagsasabi nito, mga addict sa computer, addict sa cellphone, addict sa internet, addict sa AI, 'di ba? So, either you're telling me tigilan yung pagmimina na yan, o huwag ka nang mag-cellphone. wag na yung mga kasi buti sana kung cellphone lang ang buti sana kung cellphone lang ang problema, yung pag-internet mo lang. Yung mga microchips na ginagamit din yan sa ospital, ginagamit yan sa mga aeroplano, sa mga kotse, sa power grid, 'di ba? Basically yung modern society natin heavily relies on these materials. And alam mo yun, unfortunately, you would need to dig the ground and literally move mountains. Kasi meron namang unang-una, madali kasing dito dun sa probinsya kasi namin, meron doon quarry dati, may quarry. Nung bata kami, minsan nag-field trip kami sa school, pinapakita yun. Kaya mo, destruction ng kalikasan para makuha yung quarry. Yung quarry doon, yung mga gravel lang ang kinukuha doon. Hindi siya yung mga ginto, di ganun. Quarries pang construction yun. Pero anong nangyari doon? Dahil sa quarry na yun, may mga natayong bahay. Di ba? Kung wala yung quarry na yun, sa kukuha ng materials yung mga tinayong bahay, kung saan man, probably sa iba't ibang parte ng Pilipinas yun. Di ba? Malamang yung mga ibang building sa Metro Manila, galing dun yung mga ginamit na materyales. Di ba? And yung mga quarry na yun, meron ng yung kontrata sa gobyerno. Di ko alam kung natutupad to or what.
kung may corruption na ano, ibang usapan na yun. Siyempre, hindi maganda yun. Pero, let's say, kung tama ang paggawa, kasi compromise yan eh. Again, compromise. Paano ka, kailangan mo ng building, di ba? Ano gagawin mo? Wala kang ano. Kailangan mo materials eh. Kailangan mo ng bato, kailangan mo ng buhangin, kailangan mo ng semento, di ba? Kailangan mo ng kahoy. Dumadami yung populasyon, wala kailangan nila ng bahay. Ano gagawin mo, di ba? Kailangan mong gumawa ng kailangan mong kumuha ng mga raw materials na to. So, or wala nang bahay yung mga tao, di ba? I'm not defending the destruction of nature, and also nature fixes itself. Kasi yung quarry na na dating sinasabi ko, kasi apparently yung mga quarry meron lang mga volume ng lupa na pwede mong quarry sa isang lugar. Kasi may isa pang quarry na tinayo nakalagay doon sa entrance kung ilang metric tons yung pwede nilang kunin, ganun. Tapos yung dating quarry na sinasabi ko, sarado na yun ngayon. Dumaan ako doon kasi may lake na malapit doon eh. Yung quarry na yun, hindi na siya mukhang quarry ngayon. Ang dami na ring puno. Basically, naging gubat na rin siya. Basically, nature healed herself. Di ba? Hindi mo na siya ewan ko hindi na siya mukhang quarry. Ang dami ng puno, may mga nakatanim na. Kung hindi mo siya, siguro pag sinabi sa yung quarry dati yan, parang oo nga kasi may mga hukay, ganyan. Pero hindi na siya, kumbaga, naging nature na ulit siya. So, tingin ko yung iba kasi parang sinasabi, ang labo rin parang may mga nagkukwari sa Sierra Madre. As if naman mabubungkal nila yung buong Sierra Madre. Ang laki-laki nun. Diba? Napakalaki nun. Pag sinabi pa, masisira daw yung Sierra Madre dahil may nagkwari. Pero, hindi yung iba ang iisip mawawala yung Sierra Madre. I don't think that's possible. And kahit mabungkal mo yun, ano namang gagawin mo dun sa lupa na yun? And why would you do that? Diba? Minsan wala rin sa hulog yung mga nagrereklamo Dapat ang paalisin sa mining industry mga Chinese sponsored. Yan, ibang usapan naman kasi yan. 'Di ba? Kasi yung nagiging problema sa China sa mga mining, tawag dito, hindi nakikinabang ang Pilipinas, dinadala sa China yung mga nauukay nila. Basically, pinagnanakawan tayo. Yun ang masama. Tapos hindi, basically binebenta siya ng mga governor, ganyan, congressman. Mali yun. Mali talaga yun. Pero yung mining itself, hindi magkakaroon ng ng society as we know it right now kung walang mining. Di ba? Ang ignorante ka kung let's say nakatira ka sa condo, high-rise condo, tapos aktivista ka against mining. Medyo malabo yun. Tapos imagine mo yung power grid na lang ng Pilipinas, yung mga copper doon sa mga wire, di ba? Tingin mo, yun, saan ba napupulot yun? Napipitas ba sa puno yun? Hindi naman kailangan mo hukayin yun. So, unrealistic yung sinasabi mo na tigilan yung mining kung yun ang sasabihin mo sa mga leftist. Kasi imposibleng mabuhay tayo as we do right now kung ganun, kung walang mining. Ano bang sabi nito? Maganda yan, wag lang mapasukan ng corruption. Yan ang problema. Magkakaroon yung corruption talaga. But then again, ang isang common comment kasi dito is yung hindi maganda yan kasi mga corrupt yung mga tao dito So sabihin na natin na corrupt, sabihin natin na pasukin ng corruption to, na hindi naman malabong mangyari talaga sa Pilipinas. Nasa Pilipinas tayo after all. So anong mas pipiliin mo kung may corruption? Kasi wala yung Paxilica, may corruption di ba? May corruption na, wala pa nga yung flood control, di ba? May corruption na as we speak. Hindi na kailangan ng Paxilica para magkaroon ng corruption sa Pilipinas. So anong mas gusto mo? May corruption na Paxilica, tapos may trabaho yung mga tao, yung mga dating engineer natin maaring magsiuwian na kasi kailangan nila sila dito, meron na silang high paying na trabaho sa Pilipinas, or may corruption pa rin,
walang pack silica, wala rin yung mga additional na trabaho na yun. Di ba? Anong mas gusto mo? It's a nonsense question. Hindi mga pinag-isipan unless gusto mo yung walang ganun, di ba? Sagay, okay lang naman. Sabi nga ni Rolando D. Kasi nag-post siya ng pro pack silica. So, kinuyog siya ng mga ng mga woke, ng mga anti. sabi niya, sige na, si Rolando naman, binura niya yung post niya. Sabi niya, sige, binura ko na yung post ko. Okay lang naman sa akin kahit wala kasi maganda naman ang buhay ko mayaman na siya 'di ba? Milyonaryo na siya hindi naman siya, pag dumating yung pack silica malamang, hindi naman siya makikipagsuntukan doon, 'di ba? So, it's really, hindi na rin siya yung makikinabang doon primarily. It's tutuloy pa rin yung buhay niya. Pero you gotta think of the entire country Again, I'm gonna go back to dun sa bagong opportunity to become a technological hub, na maging technological hub ng Pilipinas. Diba? It's a very rare thing. And important. Hindi lang important yun dahil pwedeng maging sa economic growth ng Pilipinas Importante rin yun kasi magkakaroon tayo ng global influence. Diba? Isipin mo, hindi na tayo basta-basta. Hindi mo yung Taiwan, kung gaano kalaking economic global influence meron siya. Ang Taiwan, hindi naman siya hindi siya parte ng treaty with the United States na katulad ng Pilipinas na parang meron tayong mutual defense agreement. Diba? Wala silang ganun. Pero the United States would need to defend Taiwan dahil nga dun sa kanilang microchips industry. The United States cannot afford to lose Taiwan to China. Ganon katindi yung global political influence niya. Ganon siya, naging importante siya bigla. So, pwedeng ganon din ng Pilipinas. Mare, di ba? Pwede mong gamitin yun. Di ba nagawa ni Donald Trump Di ba? Parang, sige, meron tayong ka-China. Let's say, Malaysia. Kinukupal tayo. Pwede nating sabihin na, sige, hindi namin kayo bebenta ng microchips. Kupal kayo sa amin kailangan nilang microchips. 'Di ba? So magpapakabait sila ngayon. 'Di ba? Ganun 'yun. That's how you use that soft power. Hindi mo kailangan makapagyera. Sabihin mo, sa Malaysia, kukunin na namin ulit yung Sabah ayaw nyo, ayaw yung balik yung Sabah, wala kayong microchips. Diba? Pwedeng gawin nyo ng Pilipinas. Ano sabi nito? Di nga kayang i-manage ng maayos ng gobyerno natin. Hindi ko nabasa. Pessimism na lang yun Parang masyadong sanay ang mga Pilipino na parang corrupt ang Pilipinas. Therefore, huwag na tayong mangarap. Basically, yun ang tema nitong Ito, Diyos ko po, sa pack silica, mining, processing at AI data centers, magkaiba yung deal doon. Kung manufacturing lang ng semiconductor, walang issue. Pinaka-issue sa rare earth minerals. Basically, what this person is saying is, kasi sabi na, parang rare earth minerals, nasisira ang environment. Okay lang na, kasi gagamitin pa rin nila, they're still gonna get the rare earth minerals. Wag nyo lang dito gawin sa amin. So, 'di ba, parang manira kayo. Okay lang na manira kayo ng kalikasan kasi gagamitin ko pa rin 'yan Pero wag tong amin yung sirain nyo, 'di ba? Parang ganun. And again, I'm gonna go back. Kung maayos yung mining, walang problema doon. Kasi the nature will still, tingin mo ba pag yung, let's say, may bundok, hinukay mo yon, nagmina ka doon, hindi natutubuan ng puno ulit yun, di ba? Siyempre, yun ng mga cities, pabayaan mo lang ng ilang dekada, tutubuan ng gubat yun. Yun pa, bundok. Sa Taiwan, mas mayaman ng farmers, halatang hindi ka nakapunta ng Taiwan. Hindi yun ang punto. Na-brainwash mo mga tao Na-brainwash.
Kung maganda yan, bakit tutol ang Amerika? Tutol ang Amerika, meron din sila doon. Yan, di ba? Meron din ng Amerika. Si Elon Musk nga, meron siyang gagawin na parang yun ang magiging pinakamalaking data center. Yun. Na-content ko dati yun Elon Musk. Teka. Elon Musk. Giant data center. Bagong yun bagong kumpanya niya. Nasaan ba yun? Ito nga mga binabalak ni Elon Musk. SpaceX and XAI are planning to launch AI data centers into orbit. Ito yung mga facilities na existing na ni Elon Musk. Data center generating extra dito sa hindi ko alam kung saan yan. Madami ng ganyan. Kasi tingin mo ba makakagamit ka ng Google, makakagamit ka ng ChatGPT kung walang data center somewhere in the planet? So malamang sa US doon sila gagawa. So mali yung sinasabing parts. Uy, mag-aalas 12 na pala. Tapusin na natin to. Hanap pa tayo ng isang last question. Ito, yung point naman ng karamihan, problema yung namumuno. May mga di pa nga sila inaayos. Problema naman talaga lahat kahit saan yung mga namumuno. Ang isang thing kasi dyan, ito, last point. Kung ang problema ng mga Pilipino ay corrupt na pamumuno ng mga leader at saka corruption at saka tawag dito yung paano ba? Okay, kahirapan at saka corrupt na leader. Kung yun ang problema ng mga Pilipino, di ba? Okay, ulit na. Kung ang problema ng mga Pilipino ay corruption, corrupt na mga leaders at saka kahirapan, paano natin maaayos yun? Basically, ang nangyayari, wag natin gawin yan kasi corrupt yung leaders natin di ba? Yun ang sinasabi. Magkakandaletse-letse lang yan kasi corrupt yung mga leaders natin. So, anong gagawin mo? So, maghihintay ka to magically maging hindi corrupt yung mga leader? Pwede ba yun? Tingin mo, mangyayari yun ng parang magic, biglang magigising yung mga corrupt na leader ngayon. Hindi na ako magiging corrupt. Tapos sabay-sabay sila. Ganun ba? Ganun ba yung mangyayari doon? Ihintayin mo yung araw na yun bago ka magsimula na magpasok ng proyekto, mag-approve ng mga proyekto na pwede makatulong sa ekonomiya ng bansa. Ganun ba yung gagawin mo? That's your plan. Yun ang plano mo. Totoo? Talaga ba? How much do you trust this plan of yours? Okay? Or what if ganito kasi ang ang cycle ng corruption. Kaya lang nagkakaroon ng corruption kasi mahihirap yung mga tao, 'di ba? Kasi pag mahirap ka, nakadepende ka sa gobyerno, 'di ba? Ganun ang magiging ganun ang magiging pattern nun nakadepende ka sa gobyerno, nakadepende ka sa ayuda. Doon sa probinsya namin may mga doon. Yung ibang pamilya doon, nakadepende yung mga bigas nila sa ayuda, 'di ba? So, minsan nabibigyan din kami. may mga ganon. So, dahil dyan, kung magkakaroon ng opportunity ang mga tao, medyo gugulo So, paano natin maaayos yung problema sa kahirapan? Isa lang naman ng dahilan kung bakit magiging mahirap ka dahil wala kang pera, di ba? So, paano ka magkakapera? Kailangan mo ng opportunity na kumita, di ba? So, paano ka magkakaroon ng opportunity na kumita? Kailangan mo ng trabaho, di ba? So, pag nagkatrabaho ka na, magkakaroon ka ng sarili mong pera. Maaring hindi ka pa mayaman, pero for sure, mas okay ang sitwasyon mo kaysa nung wala kang pera. Okay? I think, hindi ko sinasabing magiging super yaman ka pag nagkatrabaho ka. Pero, the more na may kinikita ka, mas nagiging less dependent ka sa gobyerno. 'Di ba? Pag kumikita ka na ng malaki na let's say mga 100k a month o kaya 200, lalo na kung let's say 200k a month ka na. Kasi 200k parang considered na mayaman ka na sa Pilipinas noon 'di ba? Yung 100k medyo okay ka na, medyo lower middle class ka noon.
So, habang habang ganon, hindi mo na kailangang mag-abang ng libreng bigas mula sa congressman nyo o sa governor. Pwede ka nang bumili ng bigas na mas masarap. 'Di ba? Kasi doon pa lang medyo kasi dati kung wala kang pera, wala kang choice kundi kainin yung bigas na bigay ni governor. Kasi yun lang meron ka eh. Pero kung may pera ka na, pwede ka nang bumili ng mas gusto mong bigas, pwede kang bumili ng mas masarap na pagkain, pwede kang umalis dun sa lugar ninyo, lumipat ka sa mas magandang bahay. The more you can do these things, the less influence ang magkakaroon sa iyo dun sa governor. Kasi dati kung dependent ka dun sa governor, pagdating ng eleksyon, kung wala kang ibang makukuha ng pera, wala kang ibang makukuha ng bigas, iboboto mo ulit si governor kasi nagbibigay ng bigas sa iyo eh. 'Di ba? So that's control. That's how the government officials can control your life, and you're gonna keep voting them. So anong proof niyan? 'Di ba pag medyo umalwan ng buhay mo, naging middle class ka na, 'di ba? Hindi ka na masyadong dependent. Hindi ka na nakadepende halos yung mga ganong basic needs mo. Wala ka nang pakialam kung hindi ka na hawak ng governor. Parang kailangan mo siyang nakadepende yung buhay mo na iboto siya, 'di ba? Kasi kaya mo nang bumili ng sariling pagkain eh, 'di ba? Kaya mas matigas ang ulo ng mga middle class, 'di ba? Kaya sila yung mga nagrereklamo diyan na nirereklamo nila yung mga mahihirap kasi madaling hindi sa makuto eh. Yung mga madaling makontrol yung mga mahihirap compared doon sa mga may means, 'di ba? So the more opportunities you get, the more companies like Paxilica, like yung mga call center, kita mo madaming umaluan ng buhay dahil sa mga call center, 'di ba? Ako na lang, meron akong kaibigan dati, talagang walang-wala siya, 'di ba? Tapos nag-call center siya. Yun, yung mga opportunities unti-unting nagdatingan sa buhay niya. Yun, di hamak na mas okay siya. Dati, para makapunta siya dun sa interview ng call center, binigyan ko pa siya ng pamasahe. Ngayon, di niya na kailangan yun. Call center yun. Ito, kung let's say itong katulad ng Paxilica, and not just Paxilica, kung yung mga negosyo na papasok sa Pilipinas, itatrato mo na ganyan, 'di ba? Lalo na kung let's say galing Amerika, 'di ba? Mas uunahin mo yung environmentalism mo o kaya yung pagiging pro-Palestine mo, 'di ba? Na hindi ka naman taga doon, 'di ba? Hindi mo nga alam kung anong nangyayari talaga doon. Tapos haharangin mo itong mga ganitong klaseng proyekto. Yung Paxilica hindi ko naman kilala yan eh, 'di ba? Ang alam ko lang, opportunity yan para sa mga Pilipino, para kumita sila, para bumalik yung mga engineers natin pauwi. Yung mga engineers natin nandito hindi na kailangang umalis kasi pwede na sila magtrabaho doon. 'Di ba? Di ba maganda yun? Tapos kung the more na dumami yung middle class mo, the less power the government officials will have sa mga tao. 'Di ba? They would start needing to actually win their votes. 'Di ba? Kasi mas mahirap na eh. Hindi mo na madadaan sa ayuda eh. 'Di ba? And then you can get more competent politicians hopefully. 'Di ba? Kasi sa let's say sa Taiwan, mas mababa yung corruption nila. Ngayon, kasi nga mayaman na sila. 'Di ba? Mayaman na sila. Pero ni-research ko to actually kanina. Bago nagkaroon ng economic boom ang Taiwan, napaka-corrupt din nila. 'Di ba? Kaya nabawasan yung corruption sa kanila dahil yung kanilang populace, yung mga tao sa kanila, umangat na rin ng buhay. Hindi na sila madaling putuin, hindi na sila nakadepende doon sa mga politiko, 'di ba? They can actually practice personal sovereignty na kasi kung talagang kung talagang nakakonekta yung pang-araw-araw na pangangailangan mo,
ultimong bigas mo, naka ano dun sa gobyerno, eh di malamang, ano ka nun, captured ka talaga nun. So the more na magkakapera, paano magkakapera mga Pilipino? Kailangan ng trabaho. The better the job is, the more high paying it is, mas mataas yung chance na gumanda yung buhay mo at hindi ka na maging uto-uto para sa mga politiko. So that's, I think that is the only way to really get rid of corruption. Yung talagang hindi mo na, yung talagang hindi mo, kasi ang corruption lang naman, kaya kakapal yung mukha mo kasi alam mong siguradong may boboto sa iyo eh. 'Di ba? Lalo na kung ano ka, kung kasabwat mo rin yung iba, unless mangyayari sa iyo yung nangyari kay Romualdez, 'di ba? Yung mga kasabwat niya, sinuplong siya, nilaglag siya. Ito, sobrang suntok sa buwan to Paxilica. Ang tawag? Sabi niya, no? Ako pro charter change din talaga. Tama naman talaga eh. Oo. Restrictions. Madami talagang restriction dito. Kaya nga yung ano eh. Kaya nga gumawa sila ng city. Yun ang nabasa ko yan eh. Yung nirereklamo nila na yung sovereignty daw ng Pilipinas. Maano siya, parang pa-violate. Pero ano yun eh, tingin ko it's more on, kasi yung mga kumpanya dyan, syempre gagawa ka ng magma-manufacture ka ng microchips, may kipag-deal ka sa iba't ibang bansa, 'di ba? So, ang gagawin mo diyan, kung ipa-follow mo yung batas ng Pilipinas na napaka-strict sa mga with dealing with foreign investors, di napakatagal ng proseso, 'di ba? Hindi na magiging attractive. So, inalter nila 'yon para bumilis. Hindi naman ibig sabihin nun eh magiging Amerikano yung Paxilica. Parang ganun kasi yung lumalabas do pag dinedescribe nung na parang dadating dyan yung US military, tapos parang magiging parte ng may martial law doon, parang doon yung mga sundalo ng Amerikano, aapihin yung mga Pilipino doon. Diba? Ganun ang dating doon sa doon sa, ang tingin ko, ang intindi ko, yung mga laws na nagpo-prohibit lang ng para tumagal yung proseso sa pakikipag-deal ng iba't ibang bansa sa Pilipinas. Kasi madaming may kipag-deal dyan, from Russia to, for sure, buong mundo pupunta sa Pilipinas para makipag-usap. So para lang bumilis yung proseso na yun. Yun na, kaya lang binago. Hindi ibig sabihin nun sinakop na yung Pilipinas. Ito, ang Korea, sobrang corrupt doon. O, di ba may mga ganun eh. Hindi ko lang masyadong kabisado kung bakit corrupt yung Korea. Double standard, mga ungas, pero nag-a-appeal sila sa ICC. Sa bagay, di ba? Okay. Sovereignty my ass. Anyway, I suppose that's all I got to say. Tatlo lang pagpipilian ng mga Pilipino. Ipamigay sa China ang WPS Palawan at Batanes or Paxilica ng US na magbibigay ng modern technology at AI hub sa bansa, or hayaan na lang natin mag-umasenso ang Pilipinas at hintayin na lang natin matapos ang oras at panahon manatili sa laylayan ng pinakamahirap na bansa sa Asia. May punto naman to. Tingin ko. Alam mo, okay lang na na kontrahin mo, pero kung ang dahilan mo is because Free Palestine, di ba? Yun ang dahilan mo kung bakit ayaw mo sa Paxilica. Kasi galit ka sa Israel, tanga ka, ina mo, di ba? Diba? Mag-isip ka ng magandang argumento. Katangahan yun, di ba? Anong kinalaman mo dun sa Palestine na yan, di ba? Para lang makapag-virtue signal ka, papabayaan mong walang trabaho yung mga tao, yung mga engineer dito na walang mahanap na trabaho, against ka, yung mga engineer natin na pwedeng magsiuwian dito dahil magkakaroon ng ganun yan, di ba? Saka yung thousands and thousands ang sabi, it would generate dun sa Paxilica mismo, mga around 200,000 jobs and millions of indirect jobs na
pwede sigurong mga maghahatid, alam mo yun? Hindi, o kaya mga, ewan ko, kung ano pang mga kailangan doon, mga concessionaire or mga artist siguro. Malay mo, madami tayong maging racket dyan. Jerome, di ba? So, and basta mga 1.3 million, mga, let's say 1.5 million jobs ang pwedeng ma-generate nitong Pax Silica. Di ba? Hindi ko alam kung ano ka, kung taga-probinsya ka, pansinin mo yung mga dati mong kapitbahay na mahihirap. Di ba? Pansinin mo yung mga dati mong kalaro dati na nakapagtrabaho sa somewhere else, tapos gumanda yung buhay significantly. Yung bahay nila mas maganda na dati kaysa dun sa dati na nung magkalaro kayo, 'di ba? Kasi madami, sa amin madaming ganun eh. 'Di ba? Yung mga bahay nila ngayon, 3 stories na. Dati kahoy na inaanay yung bahay nila. Makikita mo yun eh. So, bakit nangyari yun? Kasi nagkaroon sila ng trabaho. Diba? Kung wala silang trabaho, hindi mangyayari yun. Diba? So pag merong nagbibigay ng magandang opportunity na magkaroon ng trabaho, tanggapin mo. The same thing with the country on a national level. Lahat, hindi lang na national level, this is a global level. Diba? And ang mga pipigil sa'yo, mga katulad ni na Gabe Pineda na, alam mo yun, these are the same people who swore na magugunaw na ang mundo, that half of Metro Manila would be underwater by now. 'Di ba? Underwater by now because of climate change. 'Di ba? Kasi nasabi nila parang magiging yung coastline ng Metro Manila aabot ng QC eh. 'Di ba? Kasi nga tataas yung sea level. Hindi naman nangyari, 'di ba? Tapos yun sila yung mananakot ngayon sa Pax Silica, 'di ba? Sasabi mo matutuyo daw yung tubig, 'di ba? Mauubusan tubig. Hindi mangyayari 'yon. Nakita mo gaano kalakas ng ulan. Hindi lang sila nakakakolekta kasi wala pa, 'di ba? Kasi ang gagawin nila, binasa ko 'yan, research ko 'yan kanina. Gagawa sila ng hindi naman sila yung tubig na kokolektahin nila galing sa ulan 'yon. Hindi sila kukuha dun sa mga dam, hindi sila kukuha sa mga lakes. Literally, sasaluhin nila yung rainwater. Yun. So, pag nakapuno na sila ng kailangan nila, i-recycle lang nila yun. Hindi yun everyday. Kasi yung ibang nagko-comment dito na tatanga-tanga, sinasabi nila, 90 million daw na tubig ang kailangan. 90 million gallons ata. Diba? Hindi yun. Mali. Pag nakolekta na nila yun, i-recycle lang nila. Yun na yun. Siguro paminsan-minsan dadagdagan o babawasan para linisin or what. Pero hindi siya kukuha ng mga drinking water natin. Ngayon na binabasa ko to eh. Ano to? Diyos ko po, Pax Silica Mining Processing. Ayan, nasagot na natin yan. Ito medyo mahaba. Isipin mo din kasi muna kung anong klaseng government meron tayo. Nasagot na rin natin yan. Ito yung mali-mali. Sinagot ko pala to kanina eh. Sabi niya, madaming trabaho magagawa, thousands ang magkakatrabaho, pero isipin mo kung yung kita ng mga workers dyan, 600 per day. Diba? Yun ang idea niya. Na yung mga 200,000, 600 per day lang ang papasweldo. Diba? Mali. Tapos yan yung mga hadlang. Diba? Yan yung papakinggan ng mga gobyerno na hadlang. Diba? Diba nakakabwisit? Engineer ka namin. Sinong tanga na mag-offer ng 600 per day sa isang engineer? Tingin ko yun, kahit nga siguro mga janitor dyan, yung mga technician dyan, mga electrician, sigurado, madaming mga madaming, malay mo, bigyan na, US rates pa ang gawin nilang pasweldo dyan. Kasi international yan eh. Diba? Considering kung anong klase ng customers ang meron sa kanila. Diba? Yun ang idea ng mga kumukontra. Ang ipapasweldo dun sa mga empleyado, 600 per day. Isipin mo din kung saan kukuha ng tubig dyan na fresh water. Ang kailangan 50 million liter per day, 'di ba? Per day ang sabi niya. So mali.
'di ba? Tapos ano siya, talagang ipinaglalaban niya pero misinformed siya. May shortage na tayo sa fresh water bago papagamit nyo sa company na sila din lang naman. Anyway, yun na muna. Doesn't mean pag corrupt ang bansa wala nang chance yumaman. Tama, di ba? South Korea, 5 presidents na kinulong since 90s. Oo nga, no? Oo nga, kasi nakakulong din yung yung babae pa nga yun di ba? Yung isang presidente nila. Grabe. Anyway, so malay mo, magtrabaho tayo dyan, Jerome. Papi ka pa. Sino ka man na magtatayo ng Paxilica. Tandaan mo ang video na to. Hindi, pero para sa bansa, tong ko talaga dito. I'm sure there will be problems. It's not gonna be perfect. But this is an overwhelmingly a net positive project, 'di ba? Yung mga una yung mga siguro ito, I'm gonna leave you with yung sa sinabi ni George Carlin sa tungkol din sa mga ng environment damage, 'di ba? Kasi parang yung mga environmentalist masyadong minsan yung self-important. Meron siyang bit na this is my favorite bit of all time. Hindi siya masyadong nakakatawa pero nakapagpamulat sa akin to yung gusto panoorin natin si parang George Carlin. Eto, Saving the Planet. Grabe. This is why kung bakit napakataas na tingin ko sa mga stand-up comedian and why so far wala pang mga Pinoy na nakakamit sa standard ko ng stand-up comedian. Kasi yan ang una kong full show na stand-up comedy na napanood. 1992, Jamming in New York, George Carlin. Kaya he was talking about HIV kasi HIV was a huge issue back. And it's arrogance, parang self-important ka, and but in reality, the planet will be, diba? So, I'll leave you with it. Guys, maraming salamat sa pagsama. That's all for now. Yun muna.